We have a texture painted finish para po sa ating exterior wall. Sa floorings natin, naka-ceramic tiles na rin po tayo. Painted finish na rin po tayo. It's a good day for a new lot here in Nuvali. Hello everyone, I'm Berhel Torreja, the Estate Blueprint. Today, we are here in Erin Model para masilip natin kung gaano kaganda ang ating bare and dress-up unit. Tara, samahan nyo ako. And before tayo pumunta sa ating model house, let's have a quick drive tour para makita lang natin ang developments natin inside Nuvali. And tulad po sa sinabi natin sa last video ko, pag-uusapan po natin ang mga developments and the newly launched estate na Crescela Nuvali. And para po sa mga first-timers natin na nagtatanong na kung paano pumunta rito sa Nuvali, kung kayo po ay magmumula sa North or Metro Manila, tulad ko, I'm from Bulacan, ang gagawin ko po, papasok ako ng NLEX and punta po ako ng Skyway, SLEX, then mag-exit po ako ng Mamplasan. 10 to 15 minutes drive away lang po ay nasa Nuvali proper na po tayo. This is one of the easiest way, lalong-lalo na kung galing po kayo sa North. And pwede rin po tayong mag-exit ng Silangan, Canlubang, and in the future pwede rin po tayong mag-exit in Batino. And ang kagandahan po kay Nuvali is napakadami po niyang ways para mapuntahan po natin. By the way, Nuvali is the largest mixed-use development of Ayala land in the Philippines. And ang kagandahan po nito, it is composed of 2,500 hectares and it's solely owned by Ayala land. Kaya lahat ng gagawin natin dito ay masterfully planned by Ayala land. And Nuvali transcends the three cities of Laguna, which are the Santa Rosa, Calamba, and Cabuyao. Kaya sobrang laki po nito sa loob, no? And usually po, pag sinabi po nating Nuvali, ang alam lang po natin ay yung mga koi fish area, Soledad Malls, Seda Hotels. Pero sobrang liit lang po ito ng part ni Nuvali dahil sobrang laki pa po ng developments natin dito sa loob. And Nuvali is divided into 4 segments, which are the Nuvali North, Nuvali Central, Nuvali South, and Nuvali Heights. And currently, nandito po tayo sa Nuvali North, kung saan located ang Soledad Malls 1, 2, 3, and good news po, ongoing construction na rin po ang ating Soledad 4 na in the future ay magiging interconnected po ito sa isa't isa like malls po natin in Greenbelt. And in our left side naman po ang location ng ating man-made lake kung saan pwede po tayong mag-boat riding and magpakain ng koi fish. And also in our left side, ang location din po ng ating Seda Hotels na meron po tayo ditong 2 towers para sa mga gustong bumisita at magbakasyon dito sa Nuvali. And ang kagandahan po, dyan din po ang location ng ongoing of Museum for Architecture and Residences. And ang very interesting po dito ay magkakaroon po ito ng museum sa baba and art gallery at magkakaroon po siya ng limited luxury condo units na magkakaroon po ng hot spring and onsen.
And sobrang excited po ako dito, no? Imagine, after po nito, sigurado magi-skyrocket na naman po ang market value natin dito inside Nuvali dahil isa rin po ito sa magiging game changer natin pagdating sa design ng mga building natin dito sa Nuvali. And sa part din po na yan, located yung ongoing construction ng Nuvali Techno Hub. It will be the hub for the IT companies and BPO companies inside Nuvali area. And hindi lang po Nuvali, dahil ang target po nito is the workers natin from the south, like from Bicol area, Quezon Province, Batangas, Cavite, and Laguna. In the future, dito na po tratrabaho ang ating mga anak na hindi na po nila kailangang makipagsiksikan sa Metro Manila para maghanap ng trabaho at opportunity. And now we are here in Nuvali Boulevard kung saan ito po ang pinaka main road natin inside Nuvali. And ang kagandahan po dahil ito po ay mastered fully planned ni Ayala, meron pa po tayong provision for the expansion of our roads. And in our right side naman, located ang Landers po. Ito po ang ika-10th branch natin dito sa Pilipinas. And existing na rin po dyan yung ating SNR, ang ating Healthway Qualimed Hospital. And possible po na magkaroon po ito ng expansion for heart center. Imagine, this is the first ever heart center outside Metro Manila. And ang good thing pa po dito, this is one of the key factor kung bakit tataas pa po ang market value appreciation natin dito sa Nuvali. And located din po rito yung commercial spaces natin, which includes the Uniqlo, Coffee Bean and Tea Leaf with drive-thru, McDonald's, and ongoing construction po ng ating Jollibee. And in this side naman po, this is our business district of Nuvali. In this left side is the East Block. East Block is 11.7 hectares in size, one of the pocket business district in Nuvali na after nito, magkakaroon po ito ng mga offices spaces, buildings, and malaking part po ng East Block ay provision po for East Block Garden na ine-envision po na maging greenbelt din po in the future ni Ayala. And in the right side naman po is the North Central Business District na 5 times the size of East Block. And together po kasama si Lakeside Ibo Zone, pag natapos po itong business district na ito, singlaki po ito ni BGC. Imagine, we have our own BGC inside Nuvali. In the future, dito na po mag-work yung mga anak natin and hindi na po nila kailangan lumuwas pa ng Metro Manila. And now, nandito po tayo sa Rotonda inside and yung first exit po ay papunta po sa Casile Road which connect the Nuvali and Tagaytay. Magiging shortcut po natin ito in the future kung gusto po nating magbakasyon sa Tagaytay. It approximately 15 to 20 minutes drive lang po. Nasa highland area ka na po ng Tagaytay. Ang second exit naman po ay ang way natin going Nuvali Central and Nuvali South. And now we are entering the Nuvali Central. By the way, in Nuvali, we have two types or two levels of security. The first one is the estate security. Ito yung rumoronda po sa buong estate ni Ayala Land. And the second one is the community security. Ito naman po yung mga security natin sa loob ng ating subdivision. Ang kagandahan lang po, nasa loob ka ng subdivision and nasa Nuvali proper po tayo, ay makakasiguro po tayo na safe po tayo and ang pamilya natin. As we go along inside Nuvali Central, in our right side, makikita po natin dito ang Central Block. Central Block is approximately 12 hectares in size na intended po ni Ayala na maging parang Alabang Town Center. At ngayon, ongoing na po rito ang construction ng ating Mary Mart na additional grocery shopping store po natin inside Nuvali. At ongoing construction na rin po ang the shops kung saan ito po yung para magiging Camp John Hay natin in Baguio na
may mga restaurant inside and may mga commercial po tayo dyan na in the future, possible po magkaroon tayo dyan ng salon, spa, coffee shop, and another restaurant. And other basic convenience na kailangan po natin inside Nuvali. Here din po sa Central Block located ang ating first ever pet-friendly condominium, which is Solara Park Stories, Nuvali. Para sa mga client po natin na naghahanap ng condo units na in the future gusto po nilang tirahan or iparentahan in the near future, just send me a message on my Viber and my personal number 0966-205-8031, or you can contact me on my Facebook page, The Estate Blueprint, and you can contact me also on my personal Facebook, Berhel Torreja. And good news po, in Nuvali South and Nuvali Central, dito po located ang ating mga schools like Xavier School, Miriam College, and Everest Academy. And hindi lang po yan, dahil outside Nuvali, malapit lang po ang location ng ongoing construction ng UST. It's approximately 40 hectares in size na mas malaki pa daw po sa Manila. So imagine sobrang laki po ng ginagawa ng schools outside, pero malapit lang dito sa Nuvali. And we also have the ongoing construction of University of the East. And existing na rin po dito ang LaSalle, and possible daw po na may gagawing National University doon sa part ng SM Yulo Premier. So imagine po, napakadami nating school inside and near Nuvali. At marami po ang nagsasabi na si Nuvali po ang next university belt in the South. At di lang po yan, even the big companies and big developers, sila na po ang lumalapit kay Nuvali. Dahil may nakita po sila na very important dito kay Nuvali area. That's why, pinipili po nila na iposisyon ang companies nila malapit dito. And aside po sa Soledad Malls natin, existing na rin po dyan ng Vista Malls and the Paseo area kung saan napakaganda rin pong mag-shopping. And good news, ginagawa na rin po ang SM Yulo Premier. Ipapakita ko po sa screen kung gaano po kaganda ang updates natin ngayon dito. And after po nito, ito po ang magiging SM Aura natin dito sa South. So ang kagandahan lang po, imagine, sobrang dami po ng options natin pagdating sa mga malls. So ang dami po nating pagpipilian here in Nuvali. And in our left side, located naman po si Rockwell. Si Rockwell po is other developer, pero nakatabi po ang property nila kay Nuvali. At nag-launch po sila dito ng house and lot package amounting to 40 to 50 million. So imagine, sobrang laking developers din po ni Rockwells. And ang good news po is kapitbahay lang po natin sila rito. At possible daw po na magkakaroon daw po sila dito ng power plant malls. Knowing Rockwell, ay sobrang galing po nito sa when it comes in developing commercials. And syempre, pag natapos po ang mga commercials nila dito, magbe-benefit din po ang ating Nuvali residents. We are now here at Nuvali South. Nasa ika-third segment na po tayo ni Nuvali. At yung pinakatumbok po na yan sa dulo ng Nuvali Boulevard, in the future po, ay gagawin po itong 10 hectares na alfresco malls na magiging market po natin na mas malaki po in size. Siguro po nagtataka kayo bakit ang daming malls inside Nuvali. Dahil dito po sa Nuvali, si Nuvali North, Nuvali Central, Nuvali South, and Nuvali Heights, in the future, kanya-kanya po tayo ng mall. So, hindi nyo na po kailangan pumunta ng Soledad Malls dahil sobrang convenient na po ng lahat ng commercial establishment natin inside Nuvali. And kapag nag-right turn po tayo, dyan po ang location ng Crescela. And kapag nag-left turn naman po tayo, doon po naman ang location ng 31 hectares na play park. Doon po magkakaroon po tayo ng 16 hectares na bike trails. Dahil
Si Nuvali po ay naturally mountain terrain po, kaya napakaganda po nito for biking. And may existing na rin po tayo ditong golf driving range and ongoing construction of dog park, green corridor, and the garden center. Na imagine, this 31 hectares ay hindi po ginawang subdivision ni Ayala, but ginawa lang po niya itong activation area para sa kapakanan ng kanyang community. Dahil in Nuvali, you're not just buying a piece of property on a standalone exclusive subdivision, but what you're buying is the entire Ayala Land Estate. Imagine, in the past few years, Ayala Land created BGC and Makati. And alam naman po natin na this development are the most expensive place in the Philippines. So technically, what you're buying is the future. Imagine, pag pinosisyon po natin ngayon ang property natin kay Nuvali, 10 or 20 years from now, ang value po ng property natin dito will go high tulad ng nangyari sa BGC and Makati. And to give you an idea, ipapakita ko po dito sa screen ang before and after ng BGC and Makati na sa ngayon, tulad po ng sinabi ko, this place is considered as one of the very expensive place here in the Philippines, and who knows na in the future ay ganito rin po ang mangyayari sa Nuvali. So sa mga investors po natin dyan, and sa mga kababayan po natin in abroad na naghahanap ng tamang investment, this is the best time to buy low, habang karamihan po sa ino-offer natin ay on pre-selling stage pa, and you can sell high after a several years dahil sobrang established na po ni Nuvali that time, dahil lahat po ito ay ginawa ni Ayala Land. And now, we are here in Crisela proper. Crisela is 13.5 hectares in size, and among the subdivisions of Avida, Crisela is the smallest estate na dinevelop ni Avida. And ang kagandahan po, dahil maliit lang po ang size ni Crisela, konti lang po tayong magkakapitbahay doon. And the good thing is, konti lang din po tayong mag-share sa amenities ni Crisela. Crisela has the highest elevation in the south, starting at 199 meters up to 219 meters above sea level. So imagine po, habang sinushoot ko to, ganito po kahangin at kapresko rito. So para po kayong nasa Tagaytay when you are here in Crisela. At para mas ma-appreciate nyo po ang ganda ni Crisela, tara, samahan nyo po ako. And dito po located si Crisela Nuvali. And ang kagandahan po, pag dito na po tayo nakatira kay Crisela, may enjoy po natin ang napakagandang views. Lalo pag when we go north, makikita po natin dito ang Makati skyline, Laguna de Bay, and the Antipolo Mountains. And as we go east, may enjoy naman po natin ang napakagandang views ni Mount Makiling. And as we go south, dito located si Crisela, and napakaganda po ng greeneries na makikita natin. Then punta naman po tayo dito sa west, makikita po natin dito ang Tagaytay Mountain. So imagine, pag dito po kayo nakatira kay Crisela, araw-araw, ganito po ang may enjoy nating views. So napakasarap pong tumira dito kay Crisela Nuvali. And para ma-imagine lang po natin kung gaano kaganda ang amenities ni Crisela, ipapakita po namin sa screen ang finished product ng amenities natin inside Crisela.
in Erin with a total of 98 square meter floor area and 162 total of lot area. As we can see, ito po ang property line ng ating lot and may provision pa po tayo para sa ating walk path and plant strip kung saan dumadagdag po ito sa additional size ng ating lote. And dito, this is provision for our carport na kasya po ang dalawang sasakyan. The good thing, meron na po tayong provision for outlet para po sa soon, pag meron po tayong electrical vehicles, madali na lang po tayong mag-charge. Then, pagpunta naman po sa facade ng ating bahay, we have a texture painted finish para po sa ating exterior wall. And pagdating po sa porch natin is fully cement finish po siya, no? And also, pag pumunta po tayo dito, makikita po dito natin yung ating lanay na kung saan pwede po tayong maglagay ng tables or pwede po natin siyang gawing garden in the future. And ang kagandahan po, pagdating pa natin dito sa likod ng ating bahay, sobrang laki pa po ng space. So sobrang dami pa po nating pwedeng magawa rito. Pwede tayo magtanim dyan ng halaman or yung sinasabi ko pong coffee table, pwede rin po tayo dito sa labas. So nasa sa inyo na po yan. And ang kagandahan, may provision po ulit tayo for outlet, which is GFCI na po siya, na dinesign para maging safe po yung end user natin. Usually po, trivia lang po, GFCI, usually dapat located po siya sa mga wet areas. So pwede po tayo dito maglaba. Pwede po natin itong gawing laundry area natin. And pagpasok naman po natin sa ating main door, by the way, it's a hinge type of wood door, and ang kagandahan, nagbibigay po ito ng more security para sa atin. And para naman po sa floorings natin, naka-ceramic tiles na rin po tayo. And pagdating naman po sa ating interior wall, naka-painted finish na rin po tayo. Then, this type of, naka-open space po tayo, no? So, ang kagandahan po kay Avida, binibigyan niya po tayo ng kalayaan para mag-decide kung saan po natin gustong ilagay ang ating dining table, living area. And we have here aluminum sliding door service entrance. Ang kagandahan po dito ay naka-powder coated na po siya. And we have a provision for our outlet and switches. Ang kagandahan, more outlets para sa ating mga appliances. And pagpunta naman po natin dito, ang kagandahan, may storage pa po tayo rito para kung sakaling may ilalagay po kayong tools, nakatago po siya rito, no? And as we go, pagpunta naman po natin dito located ang ating countertop. Ang kagandahan, naka-granite countertop na po tayo. In actual deliverables po is mas mahaba po siya kesa rito. Then, yung kagandahan naman po sa ating countertop cabinet is naka-wood laminated naman po tayo rito. And by the way, ang floor to ceiling height po natin is 2.7 meters. Standard po ni Avida. Then, punta naman po tayo dito sa small room, which is pwede po natin siyang gawing utility room. Especially in the future, pag po may bala kayo na i-solar powered po tong bahay natin, pwede po natin ilagay dito yung inverters natin, mga circuit breakers, or kaya pwede nyo rin tong gawing coffee area. Depende na lang po sa inyo. Yun nga po, tulad po na sabi ko, ang kagandahan kay Ala, binibigyan niya tayo ng kalayaan para i-design or i-place yung gusto natin mangyari dito sa ating unit. And pagpunta naman po dito sa toilet and bath natin, naka-ceramic tiles finish na po tayo, floor and wall. And yung ceiling naman po natin is naka-FISM board finish na po siya. Since this is a single detached home, meron po tayong 3 doors. The main door, our sliding door there, and we have here our back door na kung saan pag galing po tayo ng grocery or namalengke po tayo, we have an access papunta po sa ating kitchen. And punta naman po tayo dito sa ating stairs. Ang
Kagandahan po, ang step po natin dito is naka wood plank na and our railings is steel. So ang kagandahan po sa naka wood planks po yung stairs, mas safe po tayo ditong bababa and aakyat, lalong-lalo na po sa mga bata. And isa pa po ang kagandahan dito, pag nakita nyo, malawak pa po yung space natin. So kahit may kasalubong po tayo dito, very safe po tayo rito. And makikita po natin na high ceiling pa po tayo dito. So pwede po tayo maglagay dito ng chandelier. And pag akyat po natin ng second floor is naka-vinyl planks naman po tayo. So kagandahan po rito, hindi po siya madulas. And our interior walls here are painted finish. And pagdating naman po sa ating mga partition, naka-drywall na rin po tayo with painted finish na rin po. And now we are here, so pwede po natin ito gawing flex area. Flex area or study table para sa mga anak natin. Ang kagandahan, may provision po tayo dito na outlet. Kung gusto po natin siyang gawing study area or kung may trabaho po tayo, pwede natin gawin dito. Or kaya pwede tayong maglagay ng mini sala dito. At ngayon, nandito po tayo sa bedroom 1. We have provision for outlet. And ito, yung switch po natin dito is designed for our kid. Estimated 1.1 meters in height para madali pong mabot ng ating mga anak. And our windows is a aluminum sliding window. Ang kagandahan po is powder coated na rin po siya. And now, puntahan naman po natin si bedroom 2. Dito, same lang po siya sa bedroom 1 natin. May provision po tayo for outlet, for our aircon and appliances. And our steel sliding window na powder coated na rin po. And ngayon, punta po tayo sa toilet and bath natin. Tulad po ng sa baba, naka-PCM board na rin po yung ceiling natin and naka-American fixture na rin po tayo rito. And nakagandahan po dito sa door natin is PVC type door na po siya. And now we are entering the master bedrooms. Mapapansin nyo po, buong second floor naka-vinyl planks po tayo kasama tong master's bedrooms natin, and our ceiling is naka-gypsum board finish po siya. Our interior walls dito, naka-painted finish. May provision po tayo for our aircon, outlet for our appliances. And dito, located ang ating sliding door for our balcony. Dito po siya sa ating master's bedroom located. And ngayon, punta naman po tayo sa dress-up unit ni Erin. Welcome to your new home. Dito, ang ginawa po nila is foyer area kung saan pwede po tayo mag-sanitize dito sa area na to. And dito ginawa po nila tong living area. Naglagay lang sila dito ng mini furniture. And by the way, sa ganitong type po ng bahay, mas maganda kung magsisik po tayo ng assistance sa mga interior designers natin para mas mabigyan po nila ng emphasis itong area natin. So, tulad dito, naglagay sila ng hindi kalakihang sofa, and dito, nagdagdag po sila ng more accent para mas elegante po siyang tingnan. And pagdating naman po sa ating walls, nag-drop ceiling po sila dito with cove light para mas estetika po siyang tingnan. And nasa sa inyo po kung gusto nyo rin pong maglagay ng mga pin lights and main lights. Depende po sa mood natin. And dito sa ating service entrance, ang ginawa po nila is naglagay sila ng floor to ceiling curtain na nakakadagdag po siya na mas malaking tingnan ang space tulad nito. And dito, naglagay sila dito ng dining tables. You can put here 6 chairs. Then nakagandahan dito habang kumakain kayo, meron kayong view ng garden natin. So, mas maliwalas lang po sa pakiramdam. Then dito po sa kitchen, dito sa countertop natin, naka-granite countertop na po tayo. And counter table naman po natin is laminated finish na po siya. And nag-add lang po sila ng upper cabinet for more storage. And ito po, highlight ko lang tong window na to. Ang kagandahan dito, sa isang kitchen, napakahalaga po na
may window tayo sa harap ng sink para maiwasan po yung pagkaamag. Dahil yung area po, alam naman po natin na wet area ito, and addition din po na mas nakikita lang po natin yung pumapasok sa bahay natin. Dito naman po ang ginawa nila is pantry area. So nasa sa inyo po kung anong gusto nyong gawin sa ganitong kalaking space. And now, punta naman po tayo sa bathroom natin. Dito, pwede po tayo maglagay ng cabinet or medicine cabinet para storage, additional storage lang po natin. And provision, may provision naman po tayo for shower and other storage po natin dito sa baba. Dito naman sa side ng wall natin, naglagay sila ng paintings. Depende po sa preference nyo kung mahilig po kayo sa arts. Then nakyat po tayo rito para makita naman po natin ang ginawa nila sa second floor. Tulad po ng sabi ko dito sa high ceiling natin, pwede rin po tayong maglagay dito ng chandelier. And dito ginawa po nila sa ating windows, naglagay po sila ng blinds. Ano lang po kung ayaw nyo na masyadong naiinitan. And dito sa flex area, ang ginawa naman po nila is study table. Naglagay po sila ng upper cabinet para sa storage and lagayan po ng mga books ng ating mga anak. And now, pasok naman po tayo sa bedroom 1 natin. Pakita ko lang po kung ano ginawa nila rito. So, bigyan ko lang po kayo ng idea kung paano nila binigyan ng emphasize yung ganitong space. Tulad nito, meron silang single bed dito. Pero you can put here double deck bed. So, depende po kung gaano karami yung anak nyo. Naglagay din po sila ng pin light and blinds. Dito naman po sa side na to, nagkasya pa po yung study table ng anak nila. Then another storage naman po, cabinet, drawers, kasyang-kasya po rito. And now, nandito po tayo sa bedroom 2. And nakagandahan, nabigyan po nila ng emphasis yung ganitong space. Depende po talaga sa preference nyo. Ngayon po, binibigyan namin kayo ng magandang idea kung paano nyo po pagagandahin yung ganitong space na meron dito kay Erin. And now, nandito na tayo sa common toilet natin dito sa itaas. So, dito, naglagay lang din sila ng vanity cabinet. Pin light, another pin light for more ambience lang dito sa loob natin kung ayaw nyo nang masyadong maliwanag. And now, we are entering the master's bedrooms kung saan naglagay po sila rito ng long table para mapaglagyan ng ating TV. And dito, ang kagandahan dito, nag-drop ceiling pa po sila for cove light. Then nagdagdag po sila ng another light for more aesthetic look, and tingnan naman po natin yung walls na ginamit nila. So nakakadagdag po ng pagiging elegante ng room na ito. And dito po sa ating master's bedroom located ang ating balcony. Ang kagandahan po, naka-face po siya sa main road natin kung saan may magandang view ka po ng nature, no? Nakita na po natin kung gaano kaganda si Erin Model, ano? So if you want to have this property, you can have this for as low as 55,000 per month. Ay magkakaroon na po kayo ng piece of property here in Crisela. Kung gusto niyo naman ng mas malaking cut, meron din po tayong Solea na composed of 4 bedrooms and 3 baths. So i-discuss ko po siya sa susunod kong mga videos. And for your inquiries, lalong-lalo na po sa mga investors natin and mga kababayan natin abroad na naghahanap ng retirement home or investment, you can contact me on my Viber, WhatsApp, and personal number 0966-205-8031, and you can message me on my Facebook page, The Estate Blueprint, or you can contact me on my personal Facebook account, Berhel Torreja. Thank you guys for joining me here. If you like this video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more update. Once again, this is Berhel Torreja, The Estate Blueprint, where your future homes start with a plan.